Ang multo sa madilim na kubo. Sa isang liblib na baryo, may isang kubo na matagal nang pinaniniwalaang kinalulugmukan ng masamang espiritu. Walang sino man ang naglalakas loob na pumasok sa loob, lalo na kapag gumagabi. Ayon sa kwento ng mga matatanda, doon daw namatay si Aling Rosa, isang matandang babae na tinaguriang mangkukulam. Isang araw, natagpuan na lamang siyang patay sa loob ng kanyang kubo, nakanganga, ang mga mata ay nanlilisik, at walang makapagsabi kung paano siya namatay. Isang gabi, si Carlo, isang batang mahilig sa adventure, ang nagpasya na hamunin ang sarili at ang kanyang mga kaibigan. Wala namang multo, alamin natin kung totoo nga, sabi niya habang nagpapalakasan ng loob. Pagdating nila sa kubo, nanlalamig ang paligid. Kumakbang si Carlo papasok, ang mga kahoy sa sahig ay tila humihiyaw sa bawat apa. Madilim, amoy lupa at amag ang paligid. Habang naglalakad siya papunta sa gitna ng kubo, napansin niyang tila may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Carlo, fair na, sabi ng isa niyang kaibigan, nanginginig ang boses. Pero matigas ang loob ni Carlo. Wala to, takot lang kayo. Paglapit niya sa altar na iniwan ni Aling Rosa, biglang bumigat ang kanyang dibdib. May malamig na hangin na dumaan, at sa isang iglap, narinig nila ang mga yabag ng paa, mabibigat, parang isang tao ang palapit mula sa likuran nila. Napatingin si Carlo sa kanyang mga kaibigan. Nagulat siya, wala na sila sa kanyang likod. Siya na lang mag-isa. Guys! Tinawag niya sila, pero walang sumasagot. Sa halip, isang bulong ang narinig niya, pabulong na pangalan niya, Carlo. Napalingon siya at bumulaga sa kanyang harapan ang malamig na mukha ni Aling Rosa, putlang-putla. Ang mga matay halos dilat at itim, parang walang kaluluwa. Bago pa siya makatakbo, isang malamig na kamay ang sumakmal sa kanyang leeg. Hindi siya makahinga, nanlilimahid sa takot. Kinabukasan, natagpuan si Carlo ng mga taga-baryo sa loob ng kubo, nakanganga, nanlilisik ang mga mata, kagaya ni Aling Rosa. Wala ni isa mang sugat, pero walang duda, patay na siya. Mula noon, walang nang ahas na lumapit sa kubo. Sabi ng mga matatanda, naroon pa rin ang kaluluwa ni Aling Rosa, naghihintay ng susunod na biktima. Sa isang lumang kulungan sa bulubunduking bahagi ng Pilipinas, may isang kwentong ikinakatakot ng lahat ng preso at mga gwardya. Kilala ito bilang, ang multo sa bilangguan. Noong panahon ng Hapon, ginawang piitan ang lugar para sa mga Pilipinong lumalaban sa mga mananakop. Isang bilanggong nagngangalang Damian ang kilalang pinakamatapang at lider ng mga rebelde. Ngunit isang gabi, siya inilibing ng buhay matapos akusahan ng pagtataksil. Walang hustisya, walang paglilitis, basta na lang siyang binitbit ng mga sundalong Hapon at tinapon sa ilalim ng kulungan. Simula noon, nagsimulang magparamdam si Damian. Ayon sa mga preso, maririnig ang malalalim na hininga sa dilim, tila ba may nakamasid mula sa mga anino ng selda. Minsan, may mga bakal na gumagalaw ng mag-isa, na para bang may humihila mula sa kabilang mundo. Isang bagong bilanggo na si Mario, ang nagduda sa mga kwento. Isang gabi, bilang patunay ng kanyang tapang, nagboluntaryo siyang bantayan ang buong kulungan mag-isa. Habang tahimik ang lahat, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin na damaloy sa kanyang batok. Nakita niyang gumalaw ang rehas ng selda ni Damian, kahit walang tao sa paligid. Nagsimula siyang kabahan, ngunit nagmatigas siya. Maya-maya, naramdaman ni Mario ang bigat ng isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, isang lalaking duguan, may mga tanikala sa leeg at galit na galit ang mukha, ang nasa likod niya. Bakit mo ako ipinagkanulo? Tanong ng multo, na may malamig na boses. Nabigla si Mario, hindi makapagsalita. Humakbang pabalik si Mario, ngunit napansin niyang hindi siya makakilos, ang mga binti niya'y tila nakatanikala. Kinabukasan, natagpuan si Mario na wala ng malay sa sulok ng selda ni Damian, nagtatakbo sa katawan ng mga galos na parang pinagmalupitan. Walang sino mang makapagpaliwanag, ngunit mula noon, wala nang bumangga o nagduda sa kwento tungkol sa multo ng bilangguan. At hanggang ngayon, ang kulungang iyon ay nananatiling buhay ang kwento ni Damian, isang espiritong hindi mapalagay, naghihintay ng hustisya mula sa mga taong pumaslang sa kanya. Isang araw, si Mateo, isang mayabang na negosyante, ay biglang namatay dahil sa isang aksidente. Hindi siya makapaniwala nang makita niya ang kanyang kaluluwa na humiwalay sa kanyang katawan.
Nagsimulang magdilim ang kanyang paligid, at unti-unti siyang bumagsak sa isang madilim at mainit na lugar. Pagdating niya, nakita niya ang isang malaking tarangkahan na may nakaukit na mga salitang, "Maligayang pagdating sa impyerno." Sa pagkatakot, sinubukan ni Mateo na umatras, ngunit isang malalim na tinig ang bumulong sa kanyang tenga, "Hindi ka na makakabalik." Pumasok siya sa loob ng tarangkahan at bumungad sa kanya ang malalaking ilog ng apoy, mga kaluluwang umiiyak, at mga nilalang na may mga sungay at buntot na pumuputok sa galit. Isang nilalang ang lumapit sa kanya, may hawak na kadena, at sinabi, "Ikaw si Mateo, hindi ba? Hinihintay ka na ni Satanas." Hinayla siya ng nilalang papunta sa isang malalim na kuweba, kung saan nakita niya si Satanas na nakaupo sa isang trono ng apoy. Ang mga mata nito ay nagliliyaw, at ang kanyang ngiti ay nagpapahiwatig ng walang hanggang pagdurusa. "Mateo, buong buhay mong inuna ang iyong kayamanan, kapangyarihan, at sarili mong kaligayahan, habang pinabayaan mo ang mga tao sa paligid mo," sabi ni Satanas. "Ngayon, narito ka na para pagbayaran ang lahat ng iyon." Sinubukan ni Mateo na magsumamo, "Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babaguhin ko ang aking mga landas." Ngunit tumawa si Satanas ng malakas, "Walang pangalawang pagkakataon dito. Dito, ang iyong kasakiman at kayabangan ang magpapahirap sa iyo sa walang hanggan." Habang inilagay ng mga demonyo ang mga tanikala kay Mateo, naramdaman niya ang matinding init at ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang bawat tanikala ay kumakatawan sa bawat maling ginawa niya sa buhay, mga taong dinaya, mga panata na hindi tinupad, at mga pagkakataong tumalikod siya sa paggawa ng tama. Sa loob ng maraming taon, patuloy siyang pinarusahan sa ilalim ng apoy at dilim. Sa bawat sigaw ng sakit, bumabalik sa kanyang alaala ang mga pagkakataon kung saan sana'y nakagawa siya ng mabuti. Ngunit wala na siyang magagawa. Sa impyerno, walang kapatawaran, at ang kaluluwa ni Mateo ay naiwang nagdurusa magpakailanman. Ito ang kwento ni Mateo, isang paalala na ang kasakiman at pagiging makasarili ay may kabayaran sa kabilang buhay.